palad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinisimula natin ang unang araw ng Mayo sa pamamagitan ng pagbibigay parangal kay San Jose Manggagawa. Hindi lang ang ating simbahan ang nagbibigay halaga sa mga manggagawa, kung hindi pati ang ating lipunan at pamahalaan. Sa ating mga Katoliko at Kristiyano, si San Jose ang itinuturing na patron ng mga manggagawa. Kaya nga po, on the other version ng ating gospel patungkol kay San Jose, maririnig natin sa Ebanghelyo nung nagbalik si Jesus sa kanyang sariling bayan sa Nazareth upang mangaral ng mabuting balita. Nagturo siya sa sinagoga, ngunit alam ninyo, hindi lahat ng tao tinanggap ang pangaral at pagpapahayag ni Jesus Nazareno ng mabuting balita. Sila noon ay nagtatanong kung si Jesus Nazareno ba ay talagang propeta. At hindi sila makapaniwala sapagkat si Jesus, alam nila, anak ni San Jose, isang ordinaryong manggagawa, isang karpentero sa bayan ng Nazareth. Kaya nga, dalawang mahalagang bagay ang itinuturo sa atin sa araw na ito. Unang-una,
huwag tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, tayong lahat pinapaalalahanan na mabuhay sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng tao. Kung ang salita ng ating kapwa ang ating pagbabasihan, kadalasan masasaktan tayo. Mawawalan tayo ng gana at minsan hahatakin tayo ng mga salitang ito pababa. Ngunit kung ang pakikinggan natin ang tinig at salita ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Alam ko, marami sa inyo ngayon dito at maging sa ating mga online viewers na nakikinig ngayon, ang mga may sakit at may karamdaman. Karamihan sa inyo nakaranas makadinig ng hindi magandang salita mula sa kaibigan at maging sa kamag-anak o kapamilya. Minsan siguro naririnig ninyo, nako, malubha na ang karamdaman niya. Hindi na yan gagaling. Subalit alam po ninyo, hindi nakasalalay ang paggaling ng isang tao sa salita ng kapwa. Ang buhay natin nakasalalay sa Diyos. Uulitin ko po, ang buhay natin hindi nakasalalay kung anong sinasabi ng ibang tao. Ang buhay natin tanging nakasalalay sa Diyos. Kung nakasalalay sa Diyos ang ating buhay, dapat sa Kanya tayo magtitiwala. Dapat sa Kanya tayo aasa. Dapat ang pag-asa natin na kay Jesus Nazareno at hindi sa mga komento, reaksyon o sasabihin ng ibang tao. Ikalawa, tinuturo sa atin ni Jesus Nazareno ang pakikiisa o pakikibahagi sa plano ng Diyos. Kaya nga inihandog ni Jesus ang buhay niya upang tayo'y maligtas at sa pamamagitan ng ating kaligtasan, makibahagi din tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pagmasdan ninyo, si Jesus Nazareno nanatiling tapat hanggang kamatayan sa krus. Nanatiling tapat kahit naghihirap. Nanatiling tapat kahit nakabayubay sa krus. Kaya't kung ang iba sa inyo may sakit at karamdaman, wag na wag ninyong iisiping ito ay parusa o pabigat sa inyong buhay. Isipin ninyo na ang inyong karamdaman ay pakikibahagi sa mga sugat at pagtitiis ni Jesus Nazareno. Uulitin ko, mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Kung sakaling sa kasalukuyan, kayo ay may sakit at karamdaman, wag na wag ninyong iisipin na ito ay parusa at pabigat sa inyong buhay. Subalit, yakapin ninyo ito bilang pakikibahagi sa mga sugat at paghihirap ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid kay Kristo, sa ating paggunita kay San Jose bilang patron ng mga manggagawa, naway kagaya niya, mas higit na makita natin ang ating lakas, tapang at dedikasyon, hindi sa mga sinasabi ng ibang tao, hindi sa paninira ng ating kapitbahay, ngunit nakasalalay dapat ang ating pag-asa sa kapangyarihan
ni Jesus Nazareno. Alam ninyo, maraming mga bagay ang pwedeng magpahinto at magpahina sa ating kalooban. Pero hindi tayo dapat susuko dahil ang Diyos natin, karamay natin sa bawat krus ng ating paghihirap. Si Jesus Nazareno, kapiling natin sa hirap, dusa at kaginhawaan. Si Jesus Nazareno, kabalikat natin sa ating pagpasan ng mga krus ng sakit at karamdaman. Kaya, mga kapatid kay Kristo, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya, sa isip, sa salita, at sa ating paggawa. Ang ating pag-asa, tanging na kay Jesus Nazareno lamang. At tiyak yon, ang mga umaasa sa Diyos, magkakamit ng kagalingan at kaligtasan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.